Okay guys, what's up? Blessed Sunday morning guys sa ating lahat. So nandito na naman tayo guys for another kumustahan vlog. So kumusta na kayo? Tagal nating di nakapag-vlog dahil busy sa trabaho. Marami tayong ginawa guys. So ito na naman, nagbabalik tayo para sa kumustahan natin guys. Kumusta na? Tagal nating di nakapag-vlog. At ito guys, nga pala, ADB natin is 4 years na. So as of now, wala pa naman kaberya gaganap dito sa motor natin. Maliban sa low bat na stuck kasi guys sa matagal. So nakapagpalit na tayo once ng battery. Nakita nyo yung vlog ko guys na pinalitan ko siya from old stock, then in-upgrade ko siya into bago. So ayun, hindi pa naman siya totally guys na nalulobat. Hindi ko lang siya nagagamit, so okay pa naman siya. Pag ginamit ko siya ng matagal, nawawala yung indicator niya sa battery. So ayun, and hindi pa tayo nakapag CVT cleaning guys. Susunod natin yun. Stay lang tayo sa stock, hindi pa tayo nagpalit ng pulley. And all stock to guys, 4 years. Hindi ko ginalaw. Never akong nag set up ng makina. So hindi natin gagawin yun guys, kasi gusto natin siyang tumagal in the long run. So kagaya nung Honda Alpha natin na first version, mula ngayon guys buhay pa rin. So abangan nyo guys yung review natin doon sa ginawa nating restoration build ng Honda Alpha. So budget meal build lang yun guys. Ginawa ko siya actually nung pandemic pa eh. Ang tagal na siyang hindi ko pa na-upload. So sa tagal nun guys, nakalimutan ko na mga pinaggagawa namin doon nung kapatid ko. So kami lang dalawa yung nag-setup nun. Pero ang tag dito, from modern, ginawa namin siyang combination ng digital to analog. So ginawa namin digital yung speedometer niya. So pinifigure out namin kung paano i-link yung mga parts. Hindi pa namin actually na perfect, pero nagawa namin ng paraan na malink yung mga analog parts into digital parts. So yun guys yung mga pag-uusapan natin sa mga susunod nating vlog. Habol ako. Tagal kong nawala eh. So guys, pauwi tayo galing work. From BGC to QC. So dito tayo nag-work guys. Nga pala, ang work natin is IT. Sa kilalang company. Yan. So shout out sa mga katrabaho ko dyan. Team Ernie. Yes, shout out sa mga katrabaho ko. Nanonood sila ng vlog ko. Pasulpot-sulpot, paminsan-minsan. Kasi hindi naman ako nag-upload ng karamihan. Kasi alam niyo, busy sa trabaho, busy sa pamilya, busy sa maraming kaganapan. So ayan guys, on the way tayo pa uwi ngayon. It's morning, galing ako pang gabi, so duty sa gabi, sa umaga. Ayan, Sunday ngayon guys. So pahinga days. At tutulog tayo konti mamaya, grocery, ganon, family day.
sama ng ating sawat anak. Yan naman always sa hindi lang laging trabaho, hindi lang laging ano-anong ginagawa. Bigyan nyo rin yung panahon ng family nyo, guys, kasi mas mahalaga yun kaysa sa trabaho. Kung baga mawala ng trabaho, wag lang ang family. So, ganun. Alam nyo naman tayong mga Pinoy, ganun yung ating culture. So, we are family-centered. Ayun. So, ayan guys. Uwi na nga tayo. At ano pa? Ano pang masabi ko? Ayan. Performance-wise guys, sa motor na to, ADB version 1. Sabi ko nga version 1. Kasi, version 2, version 3 is, ayan na. Nasa market na ulit. After ilang years lang. And napakarami na ring lumabas na ADV na other brands, ibang brand din. So para sa akin lang, mas sanay ako sa looks and handling ni eto version 1 ADB, unlike dun sa isa. Yung bago ngayon guys is nakita ko siya mas mababa na mas mababa yung ground clearance at saka mas lumapad yung panel niya, body panel niya. So mas gusto ko tong looks na to, para siyang enduro ba, touring bike. Yan, para siyang touring bike, semi touring bike. Yan, kasi yun yung pangarap ko guys, magkaroon ako ng antag dito, touring bike ba, enduro. Yan, ganon, dirt bike. At the same time nagagamit mo siya on a daily basis, so daily driver mo siya. At hindi ko akalain guys na maglalabas si Honda ng scooter na ganito, ha. Scooter, take note, scooter. Karamihan ng dirt bike hindi scooter eh. So natawa ako kaya binili ko siya guys. Yun. Yung pandemic guys, binili ko siya. So hindi ko akalaing makukuha ko siya no panahon ng pandemic, kasi nga pandemic guys, alam niyo naman, mahirap magbiyahe, sarado yung mga stores. Luckily guys, naka-open yung store dito sa may QC, Motor Trade guys, QC. At nakilala natin yung manager, si Boss Ryan ng Motor Trade dito sa may along EDSA. Yun guys, nabigyan tayo ng chance kasi ang haba ng pila nun guys, isang logbook, promise, isang logbook yung pila ng ADB at NMAX, hindi nagkakalayo yan guys. So napakaraming nakapila nun at luckily nakakuha tayo ng slot. At ayun, ito na nga guys, gamit na natin siya. Hindi man lagi tayong nagmomotor kasi nga ayun, tag-ulan. Minsan kasi guys, ayokong mabasa ng ulan. Syempre galing magmomotor ka eh. Medyo may katagalan din yung biyahe natin. 30 minutes sabihin na natin. At 1 oras mahigit kung traffic. Yan guys, yan ang buhay dito sa metro. So sanay na tayo sa ganun. Ginagamit na lang natin siya kapag ayun, alam natin hindi uulan, pag maluwag yung EDSA, dun lang natin siya ginagamit. Tsaka kung may rides yan, ayun nga pala, ipaparegister ko pa siya ulit. Tapos ano pa nga ba, ayan, nasubukan na rin natin guys yung ating SJ Cam
okay naman siya guys. Ayan, malinaw yung pagkakakuha. At ayan, maraming improvements guys dito sa Pinas ngayon. Hopefully magtuloy-tuloy na to, matapos na nila yung subway para mas lalong lumuwag pa yung daloy ng traffic dito. Magaan na yung traffic, hindi kagaya before na grabe from QC to Magallanes is abuting ka ng 3 hours guys. Dati yun nung wala pang modernization. Pero ngayon guys, napaka bilis na, unlike before. Oh yeah, may traffic pero maayos na, may bus lane. Ayan, ayun nga, marami ng tren. Hindi kagaya ng dati na laging nasisira. Ewan ko ba anong meron. Laging nasisira, ngayon okay na siya. At ano pa nga ba, ayan, more modernization pa yung nagaganap. So pag open ng mga subways, hopefully 2024, 2025 mag-open na siya, and onwards. So they're doing their best guys para mapabuti at mapaunlad ang Pilipinas. So ayun, ano pa nga ba sa pang update natin? Ayun nga pala guys, kwento ko lang. Nagkaroon na issue yung ating YouTube kasi nga nagkaroon ng issue yung address verification ko kasi pinadala ni Google AdSense yung verification pin at hindi ko siya natanggap kasi nga post office. Alam niyo naman guys, real talk, post office ang tagal i-send nung letter pag galing post office. Hindi ko alam pero ano sa tingin nyo guys, bakit ganon? Pero pag DHL yan, pag LBC yan, ang bilis nare-receive agad. So hindi ko lang alam bakit ganon. Shoutout sa post office, hindi ko alam bakit ganon ang post office dito sa Pinas. Napakatagal. So sana magkaroon naman din ng improvement para diyan na kami magpadala. Hindi na sa mga mahal. Doon na kami sa abot kaya, post office. Yan. So ayun nga guys, nagkaroon ng issue sa AdSense. So hindi ako ma-verified and then na-freeze yung aking ads. So whenever mag-upload ako guys, at yung mga videos ko doon pag pinapanood, wala siyang ads. So hindi siya kumikita. Sayang, ang tagal na na-freeze. So naghintay pa ako guys ng ilang buwan para ma-process ko siya ulit, hanggang kasi may 3 attempts doon guys advice ko lang sa inyo, ayun nga, make sure na matanggap nyo yung PIN and then mag-proceed kayo sa verification para hindi magka-problema. Kasi yun nga, nagka-problema guys, hindi ako ma-verified. So tinapos ko muna yung 3 attempts bago ako ma-verified manually, at ayun na nga guys, thank God na ayos siya. Naayos siya in the terms na nagpadala na ako ng aking yun nga, personal identification card na dito ako nakatira sa Pilipinas at dito sa address na to. Yun lang naman yung gusto nilang ma-proof kasi nga they are checking kung legit ka nga bang taga Pilipinas para maibigay nila guys yung payment, kumbaga yung kinita mo sa YouTube, kasi yun naman yung purpose dun for verification. So nagawan naman ng paraan guys. So ayun na nga, eto nagbabalik tayo ulit at sana tuloy-tuloy na to guys. Makakasama pa natin yung aking mabait na anak. So ayun,
share ko lang guys. At eto na nga, paakyat na tayo ng pag Green Hills na to guys eh. Yan, paakyat tayo ngayon. So tahimik yung itong helmet na to guys, itong gamit ko ngayon, yung Spider. At yung mic kasi nilagay ko sa loob, to tahimik. Napakaganda guys tong pagkaka setup ko nung microphone niya. At okay naman siya, malinaw naman. So alam kung rinig nyo naman yan. So yun guys, yun lang, ma-share ko lang guys. Yan, so baba na tayo. Yan, puntang Green Hills to guys. Pababa. Ayan, walang traffic dito. Usually pag 7 hanggang 9, papuntang 10. Pag open na yung malls guys, ayan na, mag-start na yung traffic. So ano pa nga ba ang pag-uusapan natin? Yun lang siguro guys for now. Siguro sa mga susunod na vlog, discuss natin yung tag dito, future plan natin kay ADB. Ano yung setup natin na susunod sa kanya. So pero wala naman na tayong babaguhin guys, kasi for touring to and daily driver naman, siguro minor accessory setup na lang para anong tag dito, yung mga essentials lang. So yun guys, essentials lang yung lalagay natin. Kasi anong tag dito, yung hindi na tayo maglalagay ng kung ano-ano pa. Kasi ang gusto lang naman natin is magamit natin siya on a daily basis. Siguro rides next year na siguro, pag hindi na umuulan. Kasi maulan, susunod guys is tag-ulan na eh. So rainy season is coming. And ayun guys, hopefully makagawa pa tayo ng maraming vlogs. And ayun, thank you guys, thank you for supporting and watching our channel. Thank you guys, supportan nyo at we'll continue guys to improve our channel. And yan, marami pang topics ang pwede kong mailagay at makakatulong sa inyo guys, not just for entertainment but to share some knowledge sa inyo, para sa ganun magkaroon ng kabuluhan guys yung panonood nyo. So hindi lang for entertainment purposes, pero yun na, sana may mga matututunan kayo sa ating mga vlog. So ayun guys, hanggang dito na lang. A blessed day sa lahat at God bless. See you again soon guys sa ating vlog. Yeah.